of praise lang. Welcome po ulit sa ating online Sunday service. Sana po ay makiisa po ang bawat isa sa ating praise and worship ngayong umaga. Ay magpatuloy magbigay papuri sa ating Panginoon. Kaya po natin patuloy po siyang kumilos sa atin sa kalagitnaan po natin ngayon na kahit hindi po tayo magkakasama, no, hindi po yung hadlang. So, magsama-sama po tayong magbigay papuri ulit sa ating Panginoon sa ating susunod. I've been set free.
of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh,
Good morning, GOV family. Truly, it is always a privilege. Isang malaking oportunidad po na makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoon. Now, we will proceed to our tithes and offering. I hope you are enjoying and excited po tayo na maabot at maibigay ang ating 10% na tithes and offering para sa Panginoon. Actually, tithes lang po yun. Yung offering, it's up to your heart kung gaano at kahit maliit o malaki man yan ang maibibigay mo sa Panginoon. Yan po yung tithes and offering. Yan po yung offering. Yung tithes po ay ito yung 10% ng ating kinita sa buong linggo o sa buong buwan na meron po tayo. So, but right now, let me give you the verse na makakapag-encourage po sa atin para patuloy po tayong i-honor si God sa ating tithes. Honor the Lord with all your wealth, with the first fruit of your crops. Ngayon po, ang challenge po natin ngayong umaga ay, I know guys, mga kapatid, tayo po ay nasa sitwasyon pa rin ng COVID-19, but it will never stop us to be a faithful servant of the Lord. No, kahit marami tayong pinagdadaanan, marami tayong ngayong sitwasyon ng ating buhay na napakahirap, talagang itabi yung 10% po natin ng ating tithes. But I challenge you na let us honor the Lord with all our finances na meron po tayo. And naniniwala ko na ito ibabalik ng Panginoon at ibibigay sa iyo ng Panginoon. Sabi ni Lord, honor me and ibibigay ko sa iyo kung ano man ang desire ng puso mo. So let us put our faith, let us put our generosity sa harapan ng Panginoon. Naniniwala ko, hindi lang tayo susuklian ng Panginoon. Papasaganahin niya pa lahat ng meron tayo, lahat ng trabaho natin, lahat ng ating mga anak, at lahat ng ating mga minimiti sa buhay. Papasaganahin ni God yan. As we faithful in our tithes, and especially po sa mga kapatid, ang ating pong mission na challenge also mga kapatid ng ating mission offering. Ang ating mission offering po ay every Sunday. If you have this heart to reach out those unreached people, tayo po ay magbigay. Maliit man yan, kapag naipon po yan, ay magagamit po yan para sa ubasan ng ating Panginoon. Let us pray right now for our tithes and offering. Father, we thank you. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid kong ito. Salamat, Panginoon, sa pagpaparemind mo sa amin how you are generous, God, and how you give your life to us, Panginoon, para sa aming buhay. Para kami ay makapagpatuloy, para kami, Panginoon, ay mabuhay sa mundong ito because of your life, Jesus, that you hung on the cross, that you give your life to us as a fragrance offering, Lord. And salamat, Panginoon, that we are reminded that we should honor you, our wealth. No, lahat ng mga, sabi mo, Panginoon, lahat ng mga bunga, lahat ng mga pananim na mamumunga ay ito ay para sa iyo because it is holy in your sight. Lord, we thank you. Bless our tithes and offering. We give you all the glory and honor. This I pray in Jesus' name. For more information kung paano po tayo magbigay, just ask Ate Melay. Meron po siyang GCash. Pwede po tayo mag-send doon. Wala pong tawag ito additional fee para po tayo para po sa ating mga pagbibigay, i-approach lang po natin at text lang po natin sa Ate Melay. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless. Ayan, magandang morning po sa inyong lahat. Nawa po ay kayo po ay nasa mabuting kalagayan habang kayo po ay nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Now, tayo po ngayon ay nasa katapusan na ng ating paksa, ng ating series na August hanggang September series entitled Tumigil ang Mundo. So last week we talked about a faith that stays calm in a crisis. So here we have discovered the process of managing our anger. Ngayon ay tatalakayan natin ang tungkol sa a faith that plants seeds of peace. Ayan, a faith that plants seeds of peace. Now, ang tanong, kung ikaw ay binhing nakatakdang maging mabuting puno
na namumunga ng prutas, ano ang gusto mong maging at bakit? So isipin po natin maigi yan. Sa akin ay gusto ko ay apple. Kasi nga meron itong story behind or connect sa buhay ko. Alam niyo na ba na nung ako nililigaw kay Sister Lali ninyo ay meron akong karibal na doktor. Ang ginawa ko ay palagi ako nagpapadala ng apple sa kanya, lalo na pagka nandun yung doktor. At dahil sa ginawa kong ito ay ako ang nagwagi. Ako ang kanyang sinagot. Ano naman na kinalaman, Pastor, ng apple sa kwento ninyo? Kasi nga, di ba, merong kasabihan na an apple a day keeps the doctor away. So, yun. Kaya ako ang nagwagi. Okay, so move on na tayo. Baka saan pa tayo mapunta. Okay, ating teksto ngayon ay dito sa Santiago chapter 3 verses 13 hanggang 18. Ating papakinggan ng talatang ito. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. Ngunit kung ang nagahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo yang ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa diablo. Sapagkat saan man nagahari ang inggit at makasariling hangarin, nagahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit ang may karunungang mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi, at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katwiran, ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Tayo muna po ay manalangin. Ama, samahan niyo po kami sa paglalakbay o pagtatalakay sa usaping pagtatanim ng binhi ng kapayapaan. Buksan niyo po ang aming mga espiritual na mata at pandinig. Nasa kayon ay matuto kami at may sagawa ang nais mo sa aming buhay. Pinapayagan namin ng Holy Spirit ang gumabay sa amin sa oras na ito. Ito po ang aming samantalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi ni Santiago, He gave us 6 seeds to plant for people relationship. Na kung gusto natin maging pacemaker sa ating tahanan, sa ating workplace, sa ating community, and eventually in the world, you need to learn how to plant these seeds in your relationship that you begin to establish. Now, araw-araw sa ating pakikisalamuha o ugnayan sa mga tao, ikaw ay nagtatanim. Hindi ba alam yon? Ikaw ay nagtatanim. Ang tanging tanong lang ay kung anong uri ng binhi ang iyong itinatanim. Ikaw ba'y nag-aasik ng binhi ng galit? Ikaw ba'y nag-aasik ng binhi ng di pagtitiwala? Ikaw ba'y nag-aasik ng binhi ng kawalan ng pag-asa o takot? Lagi ka bang tatanim ng binhi ng pamimintas? Ano man sa mga ito ay iyong aanihin. So ang paghahalaman ay nangangailangan ng pagpaplano at paghahanda para magtanim ng mga binhi ng kapayapaan para sa pag-aani ng payapang relasyon. Kailangan maging handa ang lupa ng ating puso. Hilingin sa Panginoon na palayain tayo sa anumang di patas o maling palagay sa kasalukuyan upang ang lupa ng ating puso ay mabuksan
sa pagbabagong nais niyang gawin upang maging katulad tayo ni Kristo. So unang binhi na nais kong ibahagi sa inyo ay itong, if I am wise, I won't compromise the truth. Kung ako ay may karunungan, hindi ko ikokompromiso ang katotohanan. So, the first thing James said, real wisdom is first of all pure. No, ang tunay na karunungan ay dalisay. Ano ang sinasabi ni Santiago? Ang tinutukoy niya ay ang dalisay na salita ng Diyos. Ang sabi sa Kawikaan 15, kasiyahan niya ang pangungusap na may malinis na diwa. So yun, hindi nasisiyan ng Panginoon sa mga salitang hindi totoo, sa mga salitang hindi tapat, sa mga salitang pawang kasinungalingan. So kung ikaw ay tagapamayapa, hindi ka magsisinungaling, hindi ka mandaraya o manloloko, hindi ka magsasamantala, hindi ka magbubulid sa kasamaan. Baka sa palagay ninyo, unang binanggit ito ng Diyos dahil lahat ng ugnayan ay itinatayo sa pagtitiwala. At lahat ng pagtitiwala ay nakatayo sa katotohanan. Walang pagtitiwala kung walang katotohanan. Now, si Dr. Leonard Keeler, a co-inventor of lie detector test, after testing 25,000 people on a lie detector, he concluded that every human being is by nature dishonest. So, we are naturally dishonest at ayaw ng Panginoon na manatili tayo sa ganyang kalagayan. Kaya kung ako ay may karunungan, hindi ko ikokompromiso ang katotohanan. Now, number 2 seed, if I'm wise, I won't antagonize your anger. Kung ako ay may karunungan, hindi ko gagatungan ang iyong galit. Ang paraan ng pagsasabi sa katotohanan ay hindi upang pag-alabin o gatungan ang iyong galit. Karunungang mula sa Diyos ay payapa. So hindi lamang dalisay, kundi payapa, ibig sabihin, ang matatalinong tao ay kumikilos o gumagalaw upang mapanatili ang kapayapaan. Sila ay nagpapanatili ng pagkakasundo, hindi sila lagi naghahanap ng away o war freak, hindi sila madaling magdamdam, hindi sila defensive sa lahat ng oras. Kung may unawa ako, hindi ko gagatungan ang iyong galit. Sabi sa Kawikaan 20, talatang 3, ang marangal na tao ay umiiwas sa kaguluhan, ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Sa sumunod na talata, sa Kawikaan 14:29, ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. So, maraming nagiging sanhi ng pagtatalo, ngunit bibigyan ko kayo ng 3 bagay para maiwasan ang bagay na ito. Una ay itong comparing, no? Palaging pagkukumpara. The moment you start comparing, you are asking for an argument. Tandaan niya, pag ginawa niyo yan. Sasabihin mo na, bakit hindi ka maging ganito? O ikay katulad ni ganito? No? So, ikaw ay palaging nagkukumpara. So, hindi magandang sagot yun sa kausap mo. Kalawa itong condemning. Now, sa condemning ay sabi mo na, alam mo, pagkakamali mo yan eh. Hindi ka dapat na ganito, na ganun, dapat mahiya ka sarili mo o lagi kang ganyan. So, don't compare and don't condemn. Hindi yan buti. And then lastly, itong contradicting.
Kapag sinabi natin contradicting ay yung ano alam mo yun na nagkukwento ka tapos biglang sa kalagitnaan ay magi-interrupt, no? At iko-correct niya ang bawat detalye na sinasabi mo. Hindi ba nakakainis yung gano'n na hindi ka pa tapos ay pinuputol niya na o nai-interrupt ka dahil sa sinasabi niya yung mga maling kinikwento mo o mga detalye, no? At wag mo lang pansinin yun. No, sabi nga ni William James, a father of psychiatrists in the USA, said, "Wisdom is the art of knowing what to overlook." So, ang galing ano, kapag di ka na komportable sa kausap mo o sitwasyon mo, makinig ka lang at hayaan mo siyang magsalita. Magtengang kawali ka. Yun ang art of wisdom. Magtengang kawali ka. Huwag sasabat kung meron ka mang marinig na di tama o maling detalye. Ayaw mong ikompromiso ang katotohanan at ayaw mong ipagwalang bahala ang alinman dito. So remember the 3 C's mentioned above. Don't compare, don't condemn, and don't contradict. So kung ako ay may karunungan, hindi ko paalabin o gagatungan ang iyong galit. So number 3, if I'm wise, I won't minimize your feelings. Kung ako ay may karunungan, hindi ko mamaliitin ang iyong nararamdaman. Now sa ibang salin ay nabanggit dyan, real wisdom is considerate, courteous, a Living Bible, and today's English version ay gentle with people. So anumang oras na hindi ko pagsasaalang-alang, ako ay isang hangal dahil ang tunay na karunungan ay may pagsasaalang-alang. Ang ibang pagsasalin ay tunay na karunungan ay yung mausisa, maggiliw sa ibang tao. Ang pagsasaalang-alang ay iniisip ang damdamin ng iba. Hindi ninyo iniisip ang inyong damdamin o sariling agenda, hindi mo iniisip ang kailangan mo o ang iyong interest lamang. Ano ang karaniwang pagkakamaling ginagawa natin sa bawat pakikipag-ugnayan sa mga relasyon tulad ng mag-asawa, sa mga mag-asawa, sa pakikipagkaibigan sa campus at madlang people? Kung hindi mo nadarama ang kanyang nararamdaman o pinagdadaanan, parang sinasabi mo na ang kanyang damdamin ay di katanggap-tanggap o wala sa hulog o hindi mahalaga. Ang pinaka hindi loving at hindi nakakatulong na salita ay oo, ngunit paano ang tungkol sa? O kaya naman, oo, ngunit ano ang mangyayari kung o kapag? Hindi mo natututunan ang kausap mo dahil sa pagbabaliwala ng kanyang nararamdaman. Sa pagsisingit ng problema ng ibang tao, hindi ito magandang salita o sagot. Hindi ka ba pwedeng umupo ng 1 minuto man lang para i-validate ang kanilang sakit na nararamdaman ng hindi nangatuwiran? Hindi mo bang magawang damayan siya kahit isang saglit? Now, dapat mong itanong sa iyong sarili, bakit napakabilis kong mag-change topic kapag nakarinig na ako ng mga negatibong emosyon o hinanakit? Samahan mo siya at unawain at makisimpatya o damayan sa kanilang pinagdaraanan. At itanong sa iyong sarili kung gaano kadalas mo binabaliwala o minamaliit ang mga dinaramdam ng iba sa hindi pakikinig sa kanilang mga kwento. Now, sa susunod na ikaw ang nasa sitwasyong yun, mag-practice na makinig bago tumugon. Umupo, makinig sa kanilang lugmok na kalagayan o durog na puso. Sa mga taga-Roma, 15:1-3, may sinasabi, tayo malalakas sa pananampalataya, tulungan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Huwag ang pansariling kasiyahan lamang ang ating iisipin. Talatang 2-3, sikapin nating lahat
na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa para sa ikalalakas ng kanyang pananampalataya, sapagkat maging si Kristo man ay hindi nagangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya tulad ng nasusulat. Ako ang nakaranas paghamak sa iyong pangalan. At sumunod na talata sa Galatia 6:2, magtulungan kayo sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang utos ni Kristo. Kaya kung ako ay may karunungan, hindi ko mamalitin ang iyong nararamdaman. Now, seed number 4, if I'm wise, I won't criticize your suggestions. Kung ako ay may karunungan, hindi ko pipintasan ang iyong mga mungkahi. We can save a lot of problems if we could do this one. Marami tayong masusop na problema. Ang sabi nga sa ibang salin, real wisdom is not defensive, Living Bible. Open to reason, Revised Standard Version, or easily entreated, King James Version. Itong James 3:17. So kung ikaw ay makatwiran, bukas ka sa isang talakayan o diskusyon, hindi ka madaling magdamdam. Hindi ka madaling mapikon. Ang matalinong tao ay maaring matuto sa sinuman. Ngunit ang isang hangal, matigas ang ulo, makitid ang isip. Ngunit ang matalinong tao ay handang makinig at handang matuto. Ikaw ay isang mag-aaral at lahat ng mag-aaral ay mga leader. Ganitong mga tao ang kailangan sa ating sitwasyon o panahon ngayon. Dahil sa panahong walang sino man ang gustong makinig. Dahil lahat gustong pakinggan, so wala nang gustong makinig. So ikaw ba ay makatuwirang tao? Maaari bang mga tuwiran sa iyo ang iyong asawa, ang iyong mga anak? Ang sabi ng banal na kasulatan, Kawikaan 12:15, ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. So kung ako ay may karunungan, hindi ko pipintasan ang iyong mga mungkahi. Now, seed number 5, if I am wise, I won't emphasize your mistakes. Kung ako ay may karunungan, hindi ko bibigyang diin ang inyong mga pagkakamali. Now, real wisdom is full of mercy and helpful. Napakadali ba sa iyo ang magtuturo kung ano ang mga mali? Sa iyong bahay, sa iyong church, sa iyong workplace? Tumatanong ka ba agad sa bawat pagkakamali o kapalpakan? Pakiramdam mo, tungkulin mo na ipaalala sa mga tao ang hindi uubra o gumagana o mali o tama o masyado ka lang picky sa lahat ng bagay. Lagi mo bang inahalungkat ang nakaraan? Paulit-ulit ang nagiging historical ka na at palaging binabalikan ang mga nakalipas na pagkakamali. So you see, the Bible says mercy is the mark of wisdom. Mercy is giving people what they need, not what they deserve. So kita nyo, di ba? Ay yung kahabagan ay pinagkakaloob kung ano ang pangailangan niya. Hindi kung ano yung deserve niya o nararapat sa kanya. Kasi minsan mabuti nga sa'yo, nangyari sa'yo dahil ganito, gano'n. No? When somebody stumble, we don't judge them. Di ba? Ay dapat inaabot natin sila, tinataas natin sila, in-encourage natin sila. So mercy is treating people the way God treats you. Sabi sa Kawikaan 17:9, ang pagpatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Sa sunod na talata, sabi doon sa 15:4 ng Kawikaan, ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangusap ay masakit
sa kalooban. So kung ako ay may karunungan, hindi ko bibigyan diin ang iyong mga pagkakamali. Now, seed number 6, the last seed. If I am wise, I won't despise our differences. Kung ako ay may karunungan, hindi ko hamakin ang ating mga pagkakaiba. Now, ito po ang pinakamalaking problema sapagkat ang pinagmumulan ng malaking conflict in marriage or in other relationship is that we want to expect other people to be like we are, to become like us. Ang mahirap kasi minsan gusto natin na itulad sila sa kung sino o ano tayo. Gusto natin na sila mag-isip tulad natin, sila makadama tulad natin, sila kumilos na tulad natin, sila magkaroon ng parehong reason or paghihikayat na tulad natin, nais natin magkaroon sila ng parehong prioridad na tulad natin, gusto natin magkaroon sila ng parehong pakikitungo na tulad natin. Nais natin magkaroon sila ng parehong pananaw na tulad natin. Nais natin na humatol sila na tulad natin. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Ayaw mo mangyari kung anong gusto ng Diyos na sila ay maging. Ang gusto natin ay sila ay maging tulad natin. At iyan ang isang formula ng di pagkakasundo. Ito ay isang formula ng kalungkutan. At ito ay isang formula para sa isang kaguluhan. So ang lunas ay aminin lamang ang ating mga biases, pagiging judgmental at mapagpalagay. At iyan ang dahilan kung bakit inirekomenda sa atin ni Santiago na magtanim ng kapayapaan at maging tagapamayapa sa mundo. Ang sabi ni Santiago 3:17, ang tunay na karunungan ay hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Sumunod na talata, sabi niya sa Colossus 2:3, sa pamagitan niya nahayag ang lahat ng kayamanan ng karunungan at kaalaman ng Diyos. Kung ako ay may karunungan, hindi ko ahamakin ang ating mga pagkakaiba. So bilang pangwakas, kung ako ay may karunungan, nais ko nang i-summarize yung ating mga seeds. Kung ako ay may karunungan, hindi ko ikukompromiso ang katotohanan. Pangalawa, hindi ko paalabin o gagatungan ang iyong galit. Pangatlo, hindi ko mamalitin ang iyong nararamdaman. Pang-apat, hindi ko pipintasan ang iyong mga mungkahi. Hindi ko bibigyan diin ang iyong mga pagkakamali. And lastly, ay hindi ko hahamakin ang ating mga pagkakaiba. Maghanap ng kakusapin sa linggong ito na di mo katulad o kapareho. Makinig, matuto at mahalin sila sa paraan ng pagmamahal sa kanila ni Jesus. Magtanim ng binhi ng kapayapaan. So mag-iwan ako ng 3 mahalagang tanong. Una ay, ano ang narinig mo? Anong punto sa mensaheng ito ang lubhang nakaapekto sa iyo? Pangalawa, ano sa palagay mo? Paano nagbago o pinagtibay na mensaheng ito ang iyong iniisip? Ano ang gagawin mo? Paano mo isasagawa ang natutunan mo ngayon? Ang narinig mo, ang iniisip mo, ang gagawin mo. So nawa po ay nakatulong ang bagay nito sa atin sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa paggabay ng Santong Espiritu. Nawa po ay i-grab namin ang mga pagkakataon para makapag-asik ng binhi ng kapayapaan. Igawad niyo po ang apoy at alab sa puso namin na umabot at magsimula magtanim ng binhi ng kapayapaan. Salamat po sa boldness na sumunod sa inyo at magpasakop. Salamat po, Ama,
sa pangalan po ni Jesus na iyong anak na tanging naming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you, Bishop Ram, for that wonderful and timely message na ibinigay ng Diyos sa aming lahat ngayong umagang ito. Thank you, thank you, Bishop Ram, for your life. May the Lord bless you continually. May the Lord enlarge your territory, and may the Lord use you mightily for the expansion of His kingdom. Salamat po. At muli, para po sa ating hamon ngayong linggong darating, hayaan niyo po akong basahin sa inyo, mga kapatid, sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 26. Sabi po rito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kainahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. At pinapatay ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masamang pita nito. Verse 25, ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Last verse, 26, huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin. Ito po ay paalala po sa ating lahat ngayong linggo na ating kakaharapin. Itong mga challenges, mga pagsubok na meron tayo. Remember Galatians chapter 5, verse 22 and 26. So, 26. So, ngayon po, para po tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos sa buong linggong ito, itaas po natin ang ating dalawang kamay, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos Ama, at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, at pakikipisa ng banal na Espiritu Santo sa ating lahat. Humayo tayo ng puspos ng pag-ibig niya at tanggapin ang pagpapala ng Diyos sa buong linggong ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless you. See you po sa susunod nating online service. Maraming salamat po sa inyo.